Hello po mga kapatid, welcome again sa aking channel at magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya pa rin ng dati mga kapatid, mananalangin po muna tayo. Magsiyuko po tayo. Lord God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ngayong umagang ito. Dahil makakarinig na naman kami, makakapagbasa, makakapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Lord, ikaw po ang may kaloob nito at kaya Lord, kami ay nagpapasalamat sa iyo, Father God. Salamat Lord at buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang lubusan naming maintindihan ang aming mababasa at mapapakinggan at maitatak ito sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Samahan mo po ako, turuan, gabayan Lord upang puro salita mo lamang lumabas sa aking bibig. Salamat po Lord. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome po sa aking channel, Brother OG po. At dyan po sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like niyo po ang aking mga videos. At yung notification bell din po, paki-click po para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Kahapon, sinare ko sa inyo ang chapter 32 na may pamagat na humanda si Jacob na salubungin si Esau. Pangalawa, nakipagbuno si Jacob sa Peniel. Ano po, ito po yung umalis na po sila, sila Jacob at may mga pinauna siya. At nakita nga nung pinauna niya na parating si Jacob at merong 400 na tao. Kaya pinaghiwalay niya ang kanyang mga alipin, mga hayop. At may mga pinauna siya na may daladalang mga hayop din, handog para sa kanyang kapatid na si Esau. At yung pakikipagbuno niya sa isang anghel, sabi dito sa aklat, ayun nga po ay pinalo ang kanyang tadyang at ito'y nabali, lumihis mga kapatid. At ayun nga, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, Dito na po tayo sa chapter 33 at ito po'y may pamagat, nagkita sina Jacob at Esau. Ito na po yung time na maghaharap na ang magkapatid. Ito na po. Natanaw ni Jacob na dumarating si Esau kasama ang 400 niyang tauhan. Kaya't pinasama niya ang mga bata sa kanilang ina. Nasa unahan ang 2 asawang lingkod at ang kanilang mga anak. Kasunod si Leah at ang kanyang mga anak at sa hulihan naman si Raquel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. 7 beses siyang yumukod hanggang sa makarating siya sa kanyang kapatid. Siya ay patakbo nga sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan, mga kapatid. Nag-iyakan ang magkapatid nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata. Tinanong niya kung sino sila. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata at yumukod. Sumunod si Leah at ang sabi dito, sumunod si Leah at ang kasamang mga bata at sa katapusan, sabi dito, katapos-tapusay si Jose at si Raquel, yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Lahat yumukod. Lahat nagbigay galang, mga kapatid, at lumapit na sila lahat. Ano naman ang mga kawan na nasalubong ko? Tanong ni Esau. Iyon ay ang mga pasalubong ko sa iyo, sagot niya.
Ngunit sinabi ni Esau, sapat na ang kabuhayan ko, sa iyo na lang iyan. Sinabi ni Jacob, hindi para sa iyo talaga ang mga iyan. Tanggapin mo na kung talagang ako'y pinatatawad o pinatawad mo. Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na ring nakita ang Diyos. Amen. Kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ang Diyos. Hindi ako kinapos sa anumang bagay at hindi niya tinigilan si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. Binigay niya ang mga pasalubong niya. Pinilit niya talaga, ayaw tanggapin ito ni Esau, ngunit sa kapipilit niya, sabi dito, ay tinanggap na rin, no? Sabi pa dito, sinabi ni Jacob, hindi para sa iyo yan talaga. Ulitin ko lang ang verse 10. Ang mga iyan, tanggapin mo na kung talagang ako pinatawad mo na. Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na ring nakita ang Diyos, sabi niya. Kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ang Diyos, hindi ako kinapos at sa anumang bagay, no? Talagang pinagpala siya ng ating Diyos at hindi niya tinigilan si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. Sige, umalis na tayo at ako na ang mauuna sa inyo, sabi ni Esau. Sinabi ni Jacob, ang mga batay mahina pa. Inaalala ko rin ang mga tupa at ang bakang may bisiro. Kung tayo'y magmamadali para makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito, sabi ni Jacob. Mabuti pa mauna ka na at kami susunod sa inyo. Sisikapin ko namang bilisan ang lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata, at mag-aabot din tayo sa Seir. Sabi niya, sa Seir, doon sa lugar na yon, mga kapatid. Kung gayon, pasasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko, sinabi ni Esau. Hindi na kailangan, labis-labis na ang iyong kagandahang loob sa akin, sabi naman ni Jacob. Nang araw na iyon ay umuna na si Esau papunta sa Seir. Pumunta naman si Jacob sa Sukot at nagtayo roon ng kanyang toldang tiniran at kulungan ng mga hayop, kaya tinawag na Sukot ang lugar na iyon. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Shechem at nagtayo ng kanyang tolda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manira ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapamana ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohe Israel, na ang kahulugan ay si El, ang Diyos ng Israel. Amen and amen. Yan po ang katapusan ng chapter 33, mga kapatid, no? Mapapansin din natin talagang nung una kinabahan natakot itong si Jacob, pero nanalangin siya, na nag-aalala siya dahil may 400 dala-dala itong kapatid niyang si Esau, Pero nung magkita sila, sabik na sabik si Esau, kahit ano yung nangyari sa kanila noon, pero sabik siya dahil kapatid niya si Jacob. Niyakap niya ng mahigpit, sinabi dito sa Biblia, at hinagkan niya. Tinanong niya kung sino ang mga yun. Sinabi niya, aking mga asawa at ang aking mga anak. Sabi niya ganyan. At ano naman yung mga naunang hayop? Yun ay para sa iyo, regalo ko. Pero ayaw tanggapin ni Esau dahil sapat na raw at maayos naman ang kanyang kabuhayan. Pero pinilit pa rin ito ni Jacob. Kaya tinanggap na rin. So nagmamadali sana si Esau na makarating sila sa pupuntahan. Ngunit nagpaiwan na tong si Jacob. Dahil sabi niya, siyempre sa haba rin ng kanilang binyahe, yun na nga, baka mamatay ang kanyang mga hayop at mahirapan ang mga bata sa paglalakad, kaya magpapahinga muna sila at susunod na lamang sila. Yun nga, at nauna si Esau at sinabi pa na
bantayan o pasasamahan siya sa mga tauhan. Ngunit hindi na rin pumayag itong si Jacob at sinabing mauna na kayo. No? So makikita pa rin natin dito talaga yung tunay na pagmamahalan ng magkapatid o ng magkamag-anak. Sa tagal man ng panahon, talagang darating at darating ang panahon, mapapatawad din o magpapatawad din talaga tayo, dahil yun ang kagustuhan ng ating Diyos, ang magpatawad tayo. Yung ating naramdaman na sama, halimbawa na sama ng loob sa ating kapwa o sa ating mga mahal sa buhay, talagang darating at darating ang time, nahuhupa rin yan, mawawala. Basta tayo lang ay laging manalangin, humingi ng tawad sa ating Diyos, at siya na ang bahalang gumawa ng paraan. Maaayos din ang lahat, mga kapatid. Sigurado kong mapapatawad natin siya at tayo rin ay patatawarin. Dahil yan ang gusto ng ating Diyos sa atin lahat, ang magmahalan, ang magpatawad at magpakumbaba. Amen. Yan ang nakita natin dito, talagang yung pagmamahalan nila magkapatid at yung pagpapakumbaba ng bawat isa at yung pagpapatawad. Yan ang ipinakita ngayong umagang ito dito sa ating nabasa. At yan ngayon ang pinapaalala sa atin ng ating Diyos. Ulitin ko lang, ang magmahalan, magpatawad at magpakumbaba. Mga kapatid, yan po ang dapat nating gawin, isipin, itatak sa ating mga puso. Dahil ganyan din ang ating Diyos. Mapagpatawad din ang ating Diyos kung talagang buong puso tayong lalapit sa Kanya, hihingi ng tawad, at hindi nagagawin ang mga kasalanan yon. Sigurado kung mapapatawad din tayo. At patawarin din natin ang mga nagkasala sa atin, at humingi rin tayo ng tawad sa mga taong nagkasala tayo o nakasakit ng damdamin, ganyan. Humingi rin tayo ng tawad at sigurado ko patatawarin tayo ng ating Diyos. Amen. Amen. Yun po ang pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Nakita rin natin dito sa ating binasa, no? Nagkita si Esau at si Jacob. Sabi diyan, mga kapatid. At nagkita nga sila. At susunod bukas, mga kapatid, chapter 34 na po ang aking sharing sa inyo. So maraming salamat muli sa pagsama nyo sa akin, mga kapatid. At lagi nating isipin, at ang tinuturo na naman sa atin ng ating Diyos ngayon, ang magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. Samahan niyo po ulit ako, mga kapatid. Tayo ulit ay tayong lahat ay mananalangin. Ihanda nyo na ang iyong puso't isipan, mga kapatid. Dahil dudulog tayo, lalapit tayo sa ating Diyos na buhay. Nakikinig po siya ngayon. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa aming mga nabasa, napakinggan na iyong mga salita. Salamat sa paalala mo na naman sa bawat isa sa amin, Father God, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng tao. Salamat sa paalala mo na kami magpatawad, magpakumbaba, at magmahalan ng buong puso at kaluluwa, Father God, kagaya ng pinakita ng magkapatid na nagpatawad na sila sa isa't isa, nagpakumbaba, at yung pagmamahalan ay nakita sa kanila. Salamat, Father God, sa paalala mo na naman sa amin. Nawa kami lahat din ay gawin iyon na magmahalan, magpatawad at magpakumbaba, Father God. Simula sa aming mga presidente, pababa hanggang sa amin, magmahalan, Father God. Simula sa mga scientist, doktor, pulis, nurse, sundalo, frontliner, at ang lahat ng taong iyong ginawa, binigyang buhay, Father God, ay magmahalan, magpatawad at magpakumbaba, dahil yan ang inuutos mo sa amin lahat, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po, Lord. Dahil sa pagmamahalan yan, alam kong magiging maayos na rin ang aming mundo. Ang iyong pagmamahal sa amin ay muli mong ipapakita, Father God. Ipapakita mo sa mga oras na to, Father God, na ang pagmamahal mo ay hindi nagbabago, Father God. Muli mong aayusin, lilinisin ang aming mundo, Father God. Hindi lang ang Israel, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong daigdig, Father God. Muli mong aayusin, lilinisin, Father God, upang kami makapamuhay ulit ng mas maayos, mas masaya, mas masagana, at mas tagumpay na pamumuhay, O Diyos. Salamat sa iyo, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat din sa protection, Lord.
at lagi mo po kaming inilalayo sa anumang kapahamakan, sakuna, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway. Hindi lang ako, hindi lang ang aking mga kapatid na nandyan na nakikinig sa iyo, kundi lahat ng tao, kasama ng aming mga presidente, kasamahan nila pa sa pamahalaan, kanilang pamilya, ang mga bishop, pastors, and leaders na naglilingkod sa iyo, Father God. Protektado mo lahat kami. Hindi mo kami pababayaan. Anuman ang aming gagawin, tutuparin mo ang iyong mga pangako sa amin, Father God. Dahil yan, ang pangako mo sa amin, kami babantayan, iingatan, sasamahan, O God, at pagtatagumpayin. Salamat, Lord, sa pangako mong yan, dahil yan ay daladala namin habang kami nabubuhay, O Diyos. Salamat, Father God. Magiging maayos na ang buong daigdig. Magiging maayos na. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat din sa lakas ng loob at talino na lagi mo pong binibigay sa akin. Sipag upang maghayag, mag-share ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat din sa mga pastors and bishop and leader na patuloy na naglilingkod ng totoo sa iyo, Father God. Salamat po sa iyo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, na aming tagapagligtas. Lahat tayo, mga kapatid, ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po muli, mga kapatid. Salamat po. At nawa, lagi tayong mabuhay sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. At sumainyo ang pagpapala ng ating Diyos at kapayapaan na ibinibigay ng ating Diyos. Salamat po. Salamat po.